Okay, Hello, Doc. Hello, Doc. Doc, Doc Raol, anong balita? Mayroon na akong, doon na akong inquire ba, katong quiz na to, nga si Sir Faustino mag-check, na-receive ba kato niya? Ambot ka. Wa ko'y kalibutan. Kaya ako ang gipadala sa iyahang messenger, wala may reply. Pangutan si Sir Jeric kasi nandyan siya ngayon. Okay, thank you. Sir Jerry. Tinitingnan ko pa, Dok, sa messenger ko. Ah, Yung Salamat, Dok, sir. yung book kailan upload? upload ko ngayon. Okay. Salamat po. Yung walang assignment ay mag-download din po kayo ng aklat. Kasi po, lahat naman po tayo kailangan habang may nagpipresent ay susundan po natin mga kapatid yung nagpipresent para kung sakaling may mga point na magaganda na hindi na talakay ay yun po ay ating isi-share, no? Sabihin natin na, oy, kulang ng letter D. Ano po yung kulang mo, letter D. Okay. Look lang yun. Hanapin ko muna saan yung aklat. Okay. Okay, andyan na mga kapatid. Pwede nyo na pong ma-download yan.
Okay, nakita nyo na? Yes po, meron na. Yung reference. Nahanap ko pa yung ano mga kapatid, no? Hintay lang po tayo ay nahintay ko pa yung nahanap ko yung ano, nahanap ko yung aking file.
Pero it's a graduation. Graduation. Thanks for the conversation. Okay, mag-upload din ako mga kapatid ng dictionary. Rather, we call it, preferably we call it lexicon. No? Hinahanap ko lang yung file para makatulong na madagdagan ng ating vocabulary. Okay, so okay, lexicon.
Okay, yung Bible ay bukas ko na lang siguro i-upload kasi i-convert ko pa into PDF file para hindi po kayo mahirapan mga kapatid kasi pag ay mabagal po siya. Kailangan i-convert natin sa PDF para pag nag-assignment tayo, so for example, John 1:1, no? 1 John 5:20. So titingnan kasi natin ang mga verses, mga controversial na mga talata para ma-explain natin ng maayos sa ating mga Ito bitang kuhan, tagapag- ito bitang tagapakinig, no? So, yun po ang gagawin natin. Kaya we need to be able to read the Greek Bible. Kasi paano natin ma-explain kung hindi natin hindi natin mabasa yung Greek Bible, no? So, we will be apologetic in this particular study para mas meaningful yung pag-aaral natin sa Greek. Yung magagamit talaga natin, hindi lang po basta tayo po ay nag-aaral ng lengguwahe, kundi magagamit natin sa ating mga personal na buhay, personal na at ayun po ay mga kapatid ay since we need to raise funds, no, we need to roll better, we will invite non-doctorate students to enroll para din sila ay makabasa ng Greek Bible. I am thinking of offering the subject for 99, no? That will be 10 sessions. Sa 10 sessions na yan ay makakabasa na po sila ng Greek Bible at makaka-explain na po ng ilang mga talata na controversial. Like for example, mga talata related sa pagkain, mga talata related sa mga unclean, clean foods, yan po. Ay kailangan yung mga talatang nangangailangan ng Greek exegesis, no? Okay, yan po ating focusan. Pero at least ay makabasa at makapag-explain. Yan po importante, no? So we will be raising funds. We will be inviting non-Lemsian laymen to enroll with us. No? So this will be a special class from 6 to 7 every Thursday. No? We invite laymen, magpa-sponsor sila sa kanilang mga churches, no? Actually ang iniisip ko diyan is 999 ng sponsorship pag ikaw ay isang layman na para makabasa ng Greek Bible, no? 999 is just chicken for a church para pero kayo pong nagdo-doctorate ay libre po, no? Kasi po that's a part of your of the package of your scholarship worth 26,000 per semester, no? So that is covered by your scholarship. Pero yung mga laymen na mag-e-enroll, magbabayad po sila ng 999 lang naman instead na 1,500 ay yun na po, no? At encourage natin ang church, mga kapatid, na mag-sponsor ng kanilang mga layman, no? Kasi po when they're laymen, no, mga layman sa iglesia, lay evangelist ng iglesia ay makabasa ng Greek, malaking tulong po. Hindi na po sila basta-bastang mabubuli ng mga nagkokunwaring marunong sa Greek dyan na mga hindi natin kapananampalataya. No? So, ang gagawin nyo lang, extend the invitation. No?
sa halagang 999 para ang ating actually I've been thinking of offering that for 1.5, no, sa mga non-Adventist na mga pastors. Kasi ang mga non-Adventist na mga pastors gusto rin silang matutong magbasa ng Greek Bible, no? Pero wala pa tayong panahon para diyan. So dito lang po muna kasi para makasama natin ang iba na mga hindi kumukuha, hindi nag-aaral sa atin. Kasi maraming gustong mag-aaral. Gusto nila mag-enroll sila sa LIMS, pero ang kukunin lang nilang subject ay Greek lang at Hebrew. Okay. Greek lang ang Hebrew. So hindi talaga sila interesado na matuto sa ibang mga subjects. Ay gusto lang nilang Hebrew at saka Greek. Meaning to say, ano na sila po ay self-sufficient na po sila. Meaning to say, alam na nila ang lahat, no? Ayun po mga kapatid natin na may mga acne. Alam mo yung acne? Alam ko na yan, no? Acne. Alam ko na yan, no? So, ang gusto lang nilang aralin ay Greek. So, okay. Ito na po yung chance nila makapag-aral mga kapatid. Magbibigay lang po silang donation, no, sa ating school na 999. At pag na-offer natin ito sa labas, this will be 1.5 para sa bawat pastor na hindi Adventist. At ay wala silang magagawa eh. Kasi ang i-explain natin sa kanila na ang talata na ito ay talaga pong wala yung sinasabing, for example, doon sa Mark, no? Sa original text ay wala po yung tinatawag na by saying this, Jesus declared all foods are clean. So doon po sila anong tawag nito? Magugulat po sila. Hala, wala nga pa pala ito sa sa Greek, pero yun ang ginagamit nila para patunayan na pwede nang kainin ang mga karumal-dumal na pagkain. Okay, so wala silang magagawa. Yun ang sinabi ng Biblia eh, no? Ano ba ibig sabihin ng mga terminolohiya sa Biblia, no? Parte sa clean at unclean. Wala silang magagawa eh. Kasi yun ang yun ang sabi sa Greek eh, no? So, in that case, they will learn a lot. They will learn to read the Bible at saka tututo din sila kung ano talaga pala ang katotohanan na sinasabi sa Biblia. So, before that thing happened, let's extend the invitation to our laymen, no? So, may mga laymen ba kayo sa church? Meron ba kayong mga ito yung chance nila kasi ayaw na mag-aral ng kabuuan eh, no? Kasi wala silang time. Ito, kailangan nilang magbigay ng time, no? Kasi 1 hour lang ito eh, no? Every Thursday. So, they will be your classmates. Okay. So, ang gagawin, wala naman silang pera, no? Kasi hindi naman sila Pauline missiologists. Gusto lang nila na tumanggap ng sahod mula sa mga donations ng mga kapatiran. Hindi katulad ng ating mga tinuturo dito na libre na yung pag-aaral, tinuturuan pa sila kung paano makasurvive as independent evangelist, no? So, napakalaking blessing. Pero wala eh, hindi naman sila ayaw naman nila ng ganun, kaya gusto nila na pag-amot-amutan lang sila sa mga kaigsunan para magtrabaho. Ito na yung chance na amot-amutan sila sa mga kaigsunan para mag-amot-amutan sa Tagalog. Brother Kid.
Mag-abuloy? Ano, Dok? Ano, Oh, Dok? Ano yung amut-amutan sa Amut-amutan, pag-amut? parang ano, Contribution-contributionan po. pagtulong-tulungan. Contribution ba? No? Okay. Ang mga laymen nito, ang gusto nila na yung stipend galing sa mga kapatiran, yung mga donations. Yan ang gusto nila. So, it's now time na the church will again donate, no? Contribute to empower their laymen to study Greek Bible reading with emphasis on apologetics. Okay? So, for only 999, no? Pero kung estudyante sila ng LIMS, libre. Ganun po. Ganun lang naman. Kasi part naman po siya ng ng LIMS, no? Pag yun po ay sa second year, second year. Okay. So yung gusto ring Kailan, Dok? mag-advance, next Thursday na. Hello, Doc. Kailan mag-start? Next This coming? Thursday. This coming Thursday Okay. na. Hindi pa tayo magsimula Okay, ngayon kasi mabibitin yung iba, no? Yung So yung pastors na hindi kano yung 1.5? yung pastor na hindi Adventist 1.5, Yes. pero hindi pa Okay. ngayon. Hindi pa kasama sa grupo nito. Special 'yon. Okay. Special kasi hindi naman 'yon sila Adventist, no? Iba yung group ng hindi Adventist. So, ito po pang Adventist lang na laymen, no? So, ang ating ibalita mga kapatid, Greek Bible reading with emphasis on apologetics. Greek Bible reading with emphasis on apologetics. Read the Bible in 10 days and be able to defend your faith or the Adventist faith. So, yan po mga kapatid. Kaya kayo, wala po kayong bayad, no? Kasi covered po 'yon ng 26,000 na na scholarship ninyo every semester. Okay, so Thank you very much, Doc. since I have just provided Doc Arnel with the textbooks for the study of the New Testament at hindi pa siguro niya na himay-himay mga kapatid, we'll just dismiss early tonight. At Doc Arnel, next Thursday ka na po. At least mabasa mo na yung textbook natin. Okay lang, Doc. I-discuss ko lang sana po yung course outline. Yung Yung course outline po na ginawa ko. Okay, so Kung pwede pa. sige, kung mayroon ka. Opo, course outline pa lang po. Saka yung niya, yung modules. Okay lang, Doc? Sige, Kung gising pa pwede. sila. Kung gising pa sila. So, Opo, yung presentation na proper, Doc, ay sa next Thursday po. okay, so within 5 minutes kaya? 5 minutes. Kahit 30 minutes lang, Doc, pwede na. Hindi ba? What I mean ba? Ngayon na po. Ngayon na po, Doc. Wala pala akong PowerPoint, pero sige. meron po akong meron na, tapos Okay, na po hindi ito. na po tayo mag-break. Okay. Wala na po. Pwede Diretso po, na. pwede po, diretso na. Opo. Okay, so ladies and